Sa bawat ginagawa po natin, meron tayong kinukonsidera. Ito yung ating sariling kalooban at yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Napakadali pong sabihin na o banggitin ang kalooban ng ating Panginoon, pero totoo na napakahirap itong gawin. Kaya nga po sinabi ng ating Diyos na may reward o pagpapala sa bawat pagsunod natin sa Kanya, dahil hindi bawat pagsunod ay madali. Alam natin yan sa ating mga sarili na may mga bagay talaga na alam na nating tama at ito ang Kanyang kalooban, pero hindi natin magawa-gawa dahil nangingibabaw yung kalooban natin, yung ating personal na free will na ibinigay din lamang ng ating Panginoong Diyos, at binigyan niya tayo ng guidance para sundin pa rin yung Kanyang kalooban. Ngunit ang nangyayari, almost 90% na nasusunod ay yung ating personal na mga kalooban. At hindi ho ako exempted dyan. Lahat ho tayo halos nangyayari yung mga bagay na ganun, at kung meron mga tao na ikinukonsidera nila first yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, saludo po ako sa mga taong yan. Sila talaga yung may gabay at basbas ng Banal na Espiritu na sinasabi sa Biblia. So ano ba yung mga pwede nating pag-usapan tungkol sa free will o yung kalooban ng tao sa kalooban ng Diyos? Alam naman natin na pagka sinabing kalooban ng Diyos, nandyan yung chances na pwede tayong magpadaya, pwede tayong wag na lang lumaban, ipasa Diyos na lang ang mga bagay-bagay na ganyan. Pumapasok po dyan yung mga salitang pagpapakumbaba, pagpaparaya, pagpapakabuti, pagmamalasakit, despite na walang benepisyo sa mga bagay na yan, dahil sinabi ng Diyos na sa Kanya manggagaling ang mga biyaya na hindi kayang ibigay o suklian ng mga kapwa natin. Bibigyan ko rin kayo ng example kung ano ba yung mga ginagawa natin na according lamang sa ating mga sariling kalooban. Halimbawa na lang dito ay yung kapag may mga nangyaring hindi maganda, halimbawa na lang sa bansa natin, sa gobyerno, sa pamahalaan, o sa mga pamumuno ng mga leaders natin. Ano nga ba yung kalooban ng tao at kalooban ng Diyos? Magkaiba po yan. Number 1 dito ay yung kalooban ng tao. Kapag sinunod natin yung sarili nating kalooban at hindi natin ikinonsidera yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, pwede ho tayong magkasala sa bagay na yan. Paano? Paano nangyayari yung pagkakasala dyan? Una, kapag ang kalooban natin ang nasunod, papasok na dyan yung ating mga personal na emosyon, personal na feelings, gaya ng galit, puot, inis, at minsan may pagkainggit. So, pagka yan po yung sinunod natin ng mga kalooban natin, nag-react tayo according sa ating personal na emotion, gaya ng galit tayo. So, hindi natin kinonsidera yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang kinonsidera natin ay yung personal na emotion natin. So, pagkagalit ka, ano yung usually na nangyayari sa taong galit? Mainitin ang ulo, nagdadabog, nakikipag-away, nakikipag-debatihan, lumalaban, at minsan nakakapanakit. Diba? Yan yung mga according sa ating sariling mga kalooban. Pero ano ba yung kalooban ng ating Panginoong Diyos pagka nakakita tayo ng mga hindi kaaya-ayang mga pangyayari sa bansa natin, sa personal na buhay natin, sa trabaho natin? Sabi ng Diyos yan, lumapit ka sa Kanya, ipanalangin mo yung mga taong yun, at ibigay natin sa Diyos ang pagpaparusa at pagdidesisyon, di ba? Dito pa lang, nasusunod ba natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos? Pagka meron ba tayong ayaw sa ating bansa, ano ba yung una nating ginagawa? Nagre-react ba tayo ng according sa ating kalooban? O lumalapit muna tayo sa ating Panginoong Diyos, humihingi ng Kanyang gabay, ng wisdom, nananalangin sa Kanya, at ipinapanalangin natin ang ating bansa, ang mga leaders? Nagagawa ba natin yun? Kasi kung nagagawa natin yun, tama yun, mabuti yun. Pero kung hindi natin nagagawa yun, instead na lumapit tayo sa Diyos, inuuna natin yung sarili nating kalooban, yung sarili nating emosyon, may posibilidad na magkasala tayo. Paano tayo nagkakasala? Kapag ka nagmumura ka na, kapag ka nanlalait ka na ng kapwa mo, kapag ka nakikiisa ka na sa mga pambubuli, nakikiisa ka na sa mga away, bagay na lalong nagpapagulo lamang sa bansa. So sa parang yan, nagkakasala ka na. Hindi mo man gusto yung impact, pero parte ka ng pagkakasala, di ba? Yan yung pinagkaiba ng kalooban ng Diyos sa kalooban ng tao. Marami pa yan. Yung halimbawa na lang sa kapitbahay na lang, mga sa barangay natin, may nakita kang kapwa mo na umunlad, umasenso. And instead na ang gawin mo ay gawin mo siyang motivation, gawin mo siyang inspirasyon, magsisikap ka at magdadasal sa Diyos, hingi ka ng gabay ng ating Panginoong Diyos para tulungan ka niya magkaroon din ng blessing na gaya ng tao. Ang gagawin mo, makikichismis ka. Aalamin mo kung bakit siya yumaman. Pakikilala mo na yung personal na buhay niya.
So sa parang na yan, hindi mo natutulungan yung sarili mo. Sa halip ay nagkakasala ka pa. Dahil gumagawa ka ng mga bagay according sa kalooban mo lamang. Maraming bagay sa kapaligiran natin ang mas inuuna natin yung mga sarili nating kalooban. Kapag kainuna mo yung sarili mong kalooban, mawawala ka sa landas, mawawala ka sa tama. Oo, mahirap sundin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, nangako siya ng reward. May pagpapala dyan. Sa bawat pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, may pagpapala. At sa bawat pagsunod naman natin sa sarili nating kalooban, may peligro. Minsan, under our emotion, bigla-bigla tayong nakikipag-away, bigla-bigla tayong nagdidesisyon sa buhay. Hindi tayo kumukonsulta sa ating Panginoong Diyos na pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay. Nasa Kanya na lahat. Pero dahil inuuna natin palagi yung personal na interest natin, yung personal na knowledge natin, yung alam natin na ito yung tama, yung alam lang natin, masyado tayong nagtitiwala sa mga sarili natin, sa prinsipyo natin, mali ho yun. Isa pa na mali na laging sinasabi nating mga tao ay yung love yourself, believe in yourself. Mali po yung mga words na yan, mali po yung mga caption na yan. Sabi ng ating Panginoong Diyos, huwag mong mahalin ang sarili mo dahil magkakakamit ka lang ng kasalanan sa malabis na pagmamahal sa sarili. Kapag minamahal mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng ego, nagkakaroon ka ng pride. Nagiging self-entitled ka pagka yan yung itinanim mo sa isip mo. Sabi ng Diyos dyan, be patient. Diba? Selfless love. Diba? Ano pa dito? Believe in yourself. Lagi natin sinasabi yan to the point na naitsapwera na ang Diyos. Imbis na sabihin natin na believe in God and do your part. Diba? Ganun dapat yung mga advice natin sa mga anak natin. Believe in God, trust God, and do your job. Diba? Do your plans, your action. Diba? Dapat connected lagi tayo sa Diyos. Diba? Hindi yung love yourself. Diba? Pagka sinabi mo love yourself, marami nang ibig sabihin yan. At pwede kang malihis sa parang yan. So yun lang po, sana makatulong po sa atin. Kalma lang tayo kung ano man ang nangyayari sa mundo, sa bansa. Kung naniniwala kayo na God is in control, maniwala kayo doon. Pero God is in control doon lang sa mga tao na connected kay Lord. Pero dito sa mundong ito, ako personally, naniniwala ako na control na ito ni Satanas. Tayo lang na mga may relasyon sa ating Panginoong Diyos, tayo lang yung hindi niya makontrol-control. Pero lahat dito, we're not going to a better future. Papunta na tayo sa tribulation. Nakasulat na sa Revelation, ang mga mangyayari magaganap sa hinaharap. At hindi sinabi diyan na magiging matiwasay ang hinaharap. Kaya wag na tayo magpakapagod pa, pakikipagdigma, pakikipaglaban. Salip, manatili tayong matatag yung ating pananampalataya sa Diyos. Yun lang, hanggang sa pagbalik niya. Yun lang ang gagawin natin. Enjoy nyo lang yung ating, kung ano man yung meron tayo, enjoy nyo lang. Diba? Ang mahalaga, hindi tayo yung nagkakasala.